Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 106. Pag-alis. Lumabas si Xiaoyan sa auction house para tumayo sa mataong sanggang daan ng kalye. Pinagmasdan niya ang lungsod na kilala niya sa loob ng mahigit 10 taon bago nagpakawala ng malungkot na buntong hininga. Habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao, na para bang pinapalakas ang kanyang moral, mahina niyang sinabi sa kanyang sarili. Ang mundo sa labas ay tiyak na magiging mas kapana-panabik. Ngumiti si Xiaoyan habang itinapon niya ang huling bit ng depresyon sa kanyang puso at hakbang-hakbang na lumakad, nawala siya sa karamihan. Matapos ihanda ang lahat ng mga supply, nagpa siya si Xiaoyan na magpahinga at tahimik na nasiyahan sa isang mapayapang gawain para sa natitirang 2 araw. Sa pag-unawa sa mood ni Xiaoyan, hindi nagsalita si Yao Lao para istorbohin siya at pinayagan si Xiaoyan na planuhin ang kanyang mga araw. Ang mapangunawa na si Zon ay may naramdaman mula sa katahimikan ni Xiaoyan sa 2 araw na ito, kaya ang maliit na dalaga ay sinasamahan siya tuwing siya ay may oras. Ang kanyang buhay na mga mata ay puno ng pag-aatubili at pananabik. Sa pagharap sa tag na ito, medyo nawalan ng magawa si Xiaoyan. Ang tanging bagay na magagawa niya ay marahan na aliwin si Zon kapag sila ay nag-iisa na magkasama na nagpabuti ng kanyang kalooban ng kaunti. Habang naglalakad si Xiaoyan sa isang maliit na daanan sa klan, tamad niyang iniunat ang kanyang likod. Ngayon ang araw na aalis siya, sa katunayan ngayon lang niya nakita ang kanyang ama para ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano. Bagamat labis na nag-aatubili si Xiao Zon sa balita ng pag-alis ni Xiaoyan, malinaw niyang alam na si Xiaoyan ay hindi maaaring makulong sa maliit na Wutan City at ibigay ang kanyang talento, tanging sa walang katapusang kalangitan ng labas ng mundo siya ay makakayanan ng kanyang puso. Kapag lumaki ang isang sisiw ng agila, ito ay papailang lang sa himpapawid. Yan sa hinaharap, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, maaari kang pumunta sa Stone Desert City sa labas lamang ng Jiama Empire para tumingin sa paligid. Ang una at pangalawang nakatatandang kapatid mo ay nakatatag na doon. Nitong mga nakaraang taon, nagtatag sila ng isang mersenaryong grupo na tinatawag na Desert Steel, na naging malaking puwersa sa lugar na iyon. Habang iniisip ni Xiaoyan ang sinabi sa kanya ng kanyang ama sa pag-aaral, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Matapos dumaan sa seremonya sa pagdating ng edad, umalis ang kanyang 2 kapatid na lalaki upang maranasan ang mundo at sa oras na iyon, hindi si tatay ang pinuno ng angkan. Sa mga nagdaang taon, marahil dahil sa ang katunayan na ito ay isang mahabang paglalakbay pabalik o dahil sila ay abala sa kanilang mersenaryong grupo, bihira silang bumalik sa Wutan City. Ngunit naalala pa rin ni Xiaoyan ang ugnayan nilang magkakapatid noong bata pa sila. Xiaoyan. Ang malumanay at malambing na boses ng isang babae ang dahilan ng paghinto ni Xiaoyan sa kalagitnaan ng hakbang habang lumiliko siya sa daanan. Iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang magandang babae sa tabi ng kalsada, hindi niya maiwasang mapangiti at magtanong. Instructor Rowlin, hindi ba dapat nasa enrollment tent ka? Bumalik ako para kumuha ng ilang bagay. Sa kasalukuyan, si Zon ang pumalit para sa akin. Na may bahagyang ngiti, dahan-dahang humakbang pasulong si Instructor Rowlin habang ang kanyang tingin ay dumapo kay Xiaoyan bago mahinang nagtanong. Pinaplano mo na bang umalis? Oo, kinapa ni Xiaoyan ang kanyang ilong habang tumatango. Nag-alam ko na ba kina Yuir at Zonir? Ayos lang. Kung hindi, magiging emosyonal sila kapag naghiwalay kami, mas mabuting tahimik na umalis. Nagkibit balikat, ngumiti si Xiaoyan. Maaaring madali para sa iyo, ngunit ang iba ay maaaring malungkot dahil dito. Si Instructor Rowlin ay nagbigay ng isang titig ng pagsaway kay Xiaoyan bago tumahimik sandali. Di nagtagal, magiliw niyang sinabi. Sana makalipas ang 1 taon, makarinig ako ng balita tungkol sa isang taong nakipag-away sa Misty Cloud faction. Bahagyang nabigla, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Pagkatapos na manatili sa klan ng ilang araw, magkakaroon ng ilang maingay na bibig na magsasalita tungkol sa sitwasyon sa pagitan nila ni Nolan Yanran, kaya hindi nagtanong si Xiaoyan kung paano niya nalaman. Sa totoo lang, interesado akong malaman, kapag nalaman niya kung gaano kalakas ang mayroon ka ngayon, anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya.
Isang pilyong ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Instructor Rowlin. Iniabot ang kanyang mga kamay, nagpatuloy si Xiaoyan sa pakikipag-usap kay Instructor Rowlin saglit bago umalis. Sa ilalim ng kanyang masikasong titig, dahan-dahan siyang naglaho sa dulo ng landas habang siya ay lumalayo. Sinundan ni Xiaoyan ang maliit na daanan at pumasok sa kanyang silid. Mula sa ilalim ng unan, nakuha niya ang 3 storage rings. Suot ang isa sa madilim na pulang singsing sa kanyang daliri, maingat niyang inilagay ang 2 pa sa kanyang dibdib. Bagamat ang 3 singsing ay lahat ng mababang uri, ang mga ito ay hindi mabibili ng salapi. Habang naglalakbay sa labas, hindi dapat hayagang ipakita ang kanyang kayamanan. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan ang prinsipyong ito. Ang mga bagay na dala ni Xiaoyan ay napakasimple, lahat ng gamit niya ay nakalagay sa mga singsing. Habang nakatayo siya sa pintuan, pinagmasdan ni Xiaoyan ang ngayon ay walang laman na silid at nagpakawala ng mahinang tawa na sinamahan ng mahinang paglangit-ngit ng pagsara ng pinto. Mula sa pagitan ng mga siwang ng pinto, ang huling sinag ng sikat ng araw ay unti-unting nawala. Ang pag-alis ni Xiaoyan ay hindi nakagambala sa sinuman. Isang kabataang nakadamit ng karaniwang damit ang lumabas sa pangunahing pasukan na walang laman ang mga kamay bago dahan-daang naglaho sa dulo ng kalye sa ilalim ng magalang na mga tingin ng mga gwardya ng angkan. Marahil ay hindi alam ng mga gwardya na ito na kapag umalis siya sa pagkakataong ito, 1 taon pa bago siya uuwi. Ang isip ni Zun-Er ay hindi mapanatag. Sa noo ng dalaga, makikita ang kalungkutan. Kahit sino ay maaaring sabihin mula sa kanyang nakagambalang mga mata na ang kanyang puso ay wala dito ngayon. Junior Zun-Er, uminom ka ng tubig. Isang banayad na boses ng lalaki ang narinig sa tabi ni Zun-Er. Kasalukuyang nakangiti ang isang makisig na binata habang may hawak na isang baso ng sariwang tubig sa kanyang mga kamay. Nadiskerel ang kanyang pag-iisip, inangat ni Zun-Er ang kanyang ulo upang tingnan ang gwapong binata sa tabi niya. Ang binatang ito ang pinakamalakas sa kasalukuyang enrollment team, kahit si Luo Bo ay mas mahina kaysa sa kanya. Higit pa rito, ang taong ito ay walang pekeng nakangiting ekspresyon ng Luo Bo na madaling makita. Nang makipag-chat si Zun-Er sa iba pang mga babaeng estudyante, nalaman niyang marami sa mga babae sa team ang may magandang impresyon sa binatang ito na hindi lamang malakas kundi mag-ara at maamo. Gayunpaman, kahit na ang ngiti ng binata ay banayad at hindi nakakasakit, hindi nito nakuha ang atensyon ni Zun-Er. Sinulyapan niya ito bago matamlay na umiling. Hindi na kailangan. Salamat. Ang malamig na ugali ni Zun-Er ay hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa ekspresyon ng binata. Nagkibit-balikat siya na para bang wala siyang pakialam at itinago ang baso ng tubig habang bahagya siyang ngumiti at sinabing. Sa pagsusulit sa pagpapatala ngayon, kung hindi dahil sa tulong ni Junior Zun-Er, natatakot akong mapuno tayo ng trabaho, paumanhin sa abala. Hiniling sa akin ni Instructor Rowlin na pumunta at tumulong. Umiling si Zun-Er at lumingon habang nakatingin sa binata na mukhang marami pa siyang gustong sabihin bago mahinang nagtanong. Senior, pwede ba akong magkaroon ng oras mag-isa? Hehe, paumanhin. Madalas kasi akong magsalita. Paumayan sa pangiistorbo ko. Bahagyang naging matamlay ang ngiti ng binata. Maya-maya pa ay ngumiti siya habang tumango bago tumalikod para maglakad patungo sa tent. Hey, Lin-nan, anong nangyari? May nararamdaman ka ba sa kanya? Nang malapit na siya sa tent, isang masaya at mapanuksong boses ang biglang narinig. Sa paghinto ng kanyang hakbang, ang binata na pinangalanan bilang Lin-nan ay sumulyap sa nakangiting ekspresyon kay Luo Bo. Sa pagre-relax, sumandal siya sa malapit na poste ng tent at humigop sa tasang nasa kanyang mga kamay. Bahagyang tumagilid ang kanyang tingin habang nakatingin sa payat na dalaga sa ilalim ng sinag ng araw. Sumayaw ang pasyon sa mga mata na iyon habang sinabi niya. Napakabihirang makakita ng ganoong klaseng babae, walang mga babae sa loob ng akademya na may kukumpara sa kanya. Pero hindi siya interesado sa'yo. Napangiti si Luo Bo. Kailangan pangalagaan ang interes, may oras pa. Ano ang pagmamadali? Bahagyang ngumiti si Lin-nan at sinabing. Siya. May magandang relasyon sa lalaking tinatawag na Xiaoyan.
Lumitaw si Luobo na walang ingat na binitawan ang komantong iyon ngunit sinulyapan niya ang dalaga sa di kalayuan sa parehong oras. Ang umuugong na tasa ng tubig ay bahagyang tumamlay habang ang mga kilay ni Linnan ay kumunat ng mahigpit. Talaga bang nakaligtas ang lalaking iyon ng 20 round kasama si Instructor Rowlin? Talagang totoo. Noong araw na iyon ay nagtetest ka kasama ang ilang iba pa kaya hindi mo nakita ngunit ang iba sa amin ay personal na nakasaksi sa paggamit ni Instructor Rowlin ng Water Serpent. Ngunit nalabanan pa rin ito ng taong iyon. Sabi ni Luobo sa malalim na tono. Habang inaalala niya ang laban noong araw na iyon, ang isang flash ng pagkabigla ay hindi maiwasang bumangon sa kanyang mukha. Hinigpitan ni Linnan ang kanyang hawak at inubos ang lahat ng tubig sa tasa sa isang lagok. Napaawang ang kanyang mga labi habang sinasabi. Kahit na totoo, hindi ako susuko dahil doon. Ang talento ng lalaking iyon sa pagsasanay ay talagang napakahusay, gayunpaman kung ikukumpara natin kung paano mangibabaw sa mga babae, malayo siya sa antas ko. Hey, bukod pa rito, lilisanin niya si Zon-er sa loob ng 1 taon. Sa taong ito, marami akong oras para magdulot ng nararamdaman ni Zon-er para sa kanya upang masiraan. Sa puntong ito, medyo ipinagmamalaki ni Linnan ang kanyang sarili. Bilang isang makaranasang manlalaro, tiwala siyang alam niya kung paano makuha ang puso ng isang dalaga. Zon-er, sa sandaling ito, sa labas ng plaza, biglang tumakbo si Instructor Rowlin bago tuluyang huminto sa harap ng dalaga. Huminga ng ilang hininga, mahina niyang sinabi. Umalis siya. Bahagyang nanginginig ang maliliit na kamay ni Zon-er habang siya ay pansamantalang natahimik bago bahagyang iniling ang kanyang ulo. Zon-er, huwag kang malungkot. Ang paghihiwalay na ito ay hindi magpakailanman. Si Instructor Rowlin ay bumantong hininga at umalma habang nakatingin sa ngayon ay tahimik na si Zon-er. Sige. Bahagyang tumango si Zon-er, biglang tumayo si Zon-er at sa ilalim ng naguguluhang tingin ni Instructor Rowlin, naglakad siya patungo sa duo sa labas ng tent, sina Linnan at Luobo. Dahan-daang naglakad ang dalaga, sa wakas ay huminto sa tapat ng dalawa. Walang bakas ng galit ang makikita sa kanyang maselang mukha habang ang kanyang buhay na mga mata ay nakatitig kay Linnan at mahina niyang sinabi. Senior, sasamahan mo ba si Zon-er para makipag-spar? Natarante si Linnan matapos marinig ang kahilingan ni Zon-er. Matagal bago siyang umiti at sinabing. Natural na hindi ko tatanggihan ang ganoong kahilingan mula kay Junior Zon-er. Sa panahon ng laban ay pipigilan ko ang aking kapangyarihan sa iyong antas. Kinusat ni Zon-er ang kanyang mahabang pilikmata at walang sabi-sabing dumiretso siya sa tent, isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hoy, dapat kang mag-ingat, ang kanyang lakas ay tulad ng isang 6-star doshe. Paalala ni Luobo habang pinagmamasdan ang dalaga na pumasok sa tent. Naka-advance na ako sa 7-star 2 months ago. Sa isang mahinang tawa, tumingin si Linnan sa tent, may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya. Mukhang magandang simula ito, karamihan sa mga babae ay mahina ang puso sa ganitong uri ng oras. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Linnan habang sinisipilyo niya ang kanyang damit bago pumasok sa tent sa ilalim ng naiinggit na tingin ni Luobo. Nakatayo sa labas ng tent, naghintay si Luobo ng ilang minuto bago nabuksan ang flap ng tent at dahan-daang lumabas ang dalaga na may hitsura ng kawalang interes sa kanyang mukha. Nang makitang si Zon-er ang unang lumabas, hindi maiwasan ni Luobo na mabigla. Ngunit nang makita niya ang pagmumukha ng dalaga ay hindi siya naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig upang magtanong. Tumayo ang dalaga sa labas ng tolda at itinaas ang kanyang pinong mukha upang pagmasdan ang papalubog na araw. Sa oras na ito ay malamang na umalis ang mga kabataan sa lungsod noon pa ba. Hinaplos ng mga kamay ni Zon-er ang itim na buhok sa kanyang noo. Ilang sandali pa, tumingin siya at mahinang sinabi kay Luobo. Sa hinaharap, ang sino mang magsalita ng masama tungkol kay Xiaoyan Gege ay papatayin ko. Nahuli ng pares ng buhay na buhay at gumagalaw na mga mata, hindi napigilan ni Luobo ng umiti, sa halip ang tanging magagawa niya ay makaramdam ng lamig na lumabas sa kanyang puso. Inalis ang kanyang tingin, dahan-daang lumabas si Zon-er sa plaza.
Hinintay ni na Instructor Rowlin at Luobo na makaalis si Zun-Er bago nagmamadaling buksan ang tent, nagulat lang silang dalawa. Sa loob ng tent, nakahiga si Lin na nalante sa sahig, ang kanyang orihinal na gwapong mukha ay bagbog na itim at asol. Sa sahig sa tabi ng kanyang katawan, 10 dagwang ngipin ang nagkalat, isang napaka-brutal na tanawin. Battle Through the Heavens. Kabanata 107. Misty Cloud Faction. Ang Misty Cloud Faction ay isa sa mga nangungunang puwersa sa Jiama Empire. Itinayo ang punong tanggapan nito sa tuktok ng isang maringal na bundok, na matatagpuan lamang ng bahagya sa 5 kilometro mula sa kabisera ng Jiama Empire. Ang bundok, dahil sa pangalan ng pangkat, ay naging kilala bilang Misty Cloud Mountain. Ang Misty Cloud Mountain ay isang pinakamatarik na lugar. 3 sa mga gilid nito ay mga bangin at mayroon lamang 100 na patungo sa tuktok ng bundok. Isang mapanganib na lugar na madaling ipagtanggol, ngunit mahirap kabkuban. Bukod dito, mahigpit na nilibot ng mga alagad ng pangkat ang bundok, na ginawang maliit na kuta ang buong bundok. Ang Jiama Empire ay naglagay ng garrison na pinamamahalaan ng 50,000 mangangabayo, na matatagpuan 1 kilometro lamang mula sa paanan ng Misty Cloud Mountain sa ngalan ng pagtatanggol sa kabisera. Gayunpaman, nakikita ng lahat na ito ay isang hakbang ng pinuno ng imperyo upang bantayan ang mabangis na tigre na ito na malapit sa kabisera. Ang tuktok ng bundok sa likod ng Misty Cloud Mountain ay binabalikat ng ulap at fog, na tila paraiso. Sa isang itim na bato na nakausli mula sa gilid ng talampas ng bundok ay nagnilay-nilay ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Siya ay nagsasanay na nakapikit, humihinga sa loob at labas sa isang perpektong ikot. Sa pagitan ng bawat pag-ikot, ang makapal na enerhiya sa nakapaligid na hangin ay maglalabas ng maputlang berdeng air steam, na magpapaikot-ikot sa katawan ng babae bago tuluyang nasisipsip sa katawan, sumasailalim sa refinement, storage. Matapos ang huling pagtapak ng berdeng daloy ng hangin ay sumipsip sa katawan ng ginang, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na may isang arko ng berdeng kumikislap dito. Ang itim niyang buhok na hanggang balikat ay itinaas ng hangin at lumutang sa ere. Nolan Sr., dumating na si Mr. Nolan Su sa Misty Cloud Faction. Gusto daw niyang makita ka. Nang makitang sa wakas ay umalis na ang dalaga sa kanyang training mode, isang babaeng katulong, na matagal nang naghihintay, ay nagmamadali, ngunit magalang na nagtanong. Ama, bakit siya nandito? Pagkarinig ng katulong, ang ginang, habang siya ay matikas na bumangon, napakunot ang kanyang noo at umiling-iling na may hinala. Habang nakatayo siya sa gilid ng bangin, dumaan ang hangin, idiniin ang kanyang damit sa kanyang katanji tangi at magandang anyo. Inihaharap siya sa anyo ng isang diyosa. Matapos ang tamad na pagwawalis ng kanyang tingin patungo sa tila napakalalim na espasyo sa ibaba ng bangin, bahagyang hinaplos ng kamay ng ginang ang kanyang puting damit bago siya umikot at umalis sa training ground na espesyal na nakalaan para sa kanya. Sa malapit, sa isang maluwag at maliwanag na malaking bulwagan, isang medyo madilim na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humihigop sa kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang kabilang kamay ay panay ang pagkatok sa ibabaw ng mesa sa inis na paraan. Si Nolan So ay sobrang malikot at nabalisa matapos ang kanyang ama, si Nolan Jia, ay halos gumamit ng poste para bugbugin siya sa Misty Cloud Faction. Hindi niya inaasahan na sa taon kung saan pinamunuan niya ang mga tropa sa garrison sa kanlurang bahagi ng imperyo, ang kanyang mapangahas na anak na babae ay maglalakas loob na tapusin ng pribado ang pakikipag-ugnayan na isinaayos ng kanyang ama. Walang sino man sa angkan ng Nolan ang hindi nakakaalam na labis na nag-aalala si Nolan Jia sa kanyang reputasyon. Ang mga aksyon ni Nolan Yanran ay walang alinlangan na magiging sanhi ng iba na sabihin na ang pamilya Nolan ay walang karangalan. Lalo pa, dahil tumanggi siyang pagsamahin sa pamamagitan ng kasal sa Xiao clan sa kahinaan ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng chismis ay naging sanhi ng pagkagalit ni Nolan Jia sa araw-araw sa bahay. Hindi ba't dahil sa pagiging paralisado niya, hinailan niya ang kanyang naghihingalong katawan at aakyat sa Misty Cloud Mountain mismo. Sa totoo lang, tungkol sa kasal ng Nolan clan at ng Xiao clan, hindi rin ganoon ka-supportive si Nolan So. Pagkatapos ng lahat, ang Xiaoyan noon ay halos katulad ng tagapagsalita para sa label na bakol. Ang pagpayag sa kanyang anak na babae,
kasama ang kanyang dakilang kagandahan at talento, napakasalan ang isang walang kwentang tao ay isang bagay na ayaw niyang gawin. Gayunpaman, ang nakaraan ay nasa nakaraan. Ayon sa pinakahuling balita, ang maliit na batang iyon mula sa Shao Clan ay hindi lamang tinanggal ang label na lumpo, ngunit nagpakita rin ng bilis ng pagsasanay na mas nakakatakot kaysa noong siya ay bata pa. Ang potensyal na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan ay isang bagay na maaaring makuha ang atensyon ni Nolan Su. Gayunpaman, ang independenteng pagkilos ni Nolan Yanran ay nagresulta sa isang napakalamig na relasyon sa pagitan ng dalawang angkan at nagdulot ng malaking kahihiyan kay Nolan Su. Kung tatagilan ang ganoong relasyon, maaari itong magresulta hindi lamang sa pagkawalan ng manugang na may hindi kapani-paniwalang potensyal ngunit maaaring magresulta din sa pagkimkim ng galit sa Nolan clan sa huli. Ang pag-iisip lang tungkol sa pagkakaroon ng taong may potensyal na maging isang dawhang na tumingin sa Nolan clan ng may pagkapuot ay isang bagay na parehong ikinatakot at ikinagalit ni Nolan Su. Ang babaeng ito, lalong lumalakas at lumalakas ang kanyang pagiging rebelde. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Nolan Su ay biglang lumapag ng husto sa mesa, na nagsaboy ng tsaa sa kabuuan nito. Sa tabi niya, nabigla ang babaeng katulong na naghihintay sa kanya. Mabilis ngunit maingat niyang pinalitan ang tasa. Dapat ay ipinaalam mo kay Yan or bago pumunta sa Misty Cloud faction. Nang labis na nagalit si Nolan Su, isang malinaw na boses ng babae ang biglang tumunog mula sa malaking bulwagan. Isang moon-white figure ang lumabas mula sa ilalim ng kurtina habang matamis siyang nagsalita ng nakangiti. Tingin mo pa rin ba ako bilang iyong ama? Akala ko pagkatapos mong maging disipulo ng Yun, nakalimutan mo na ang lahat tungkol sa Nolan clan. Nang makita ang lumalagong alindog ng kanyang anak, bahagyang nabawasan ang galit ni Nolan Su habang siya ay malamig na tumatahol. Tinitigan ang kakilakilabot na ekspresyon sa mukha ni Nolan Su, walang magawa si Nolan Yanran na tumanggo sa kanyang ulo. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa babaeng katulong sa tabi ng kanyang ama, inutusan siyang umalis. Ama, mahigit 1 taon mo na akong hindi nakikita pero sinimulan mo akong turuan sa oras na magkita tayo. Sa susunod na pag-uwi ko, sasabihin ko talaga ito kay inay. Matapos hintayin na makaalis ang babaeng katulong, agad na itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang ilong at umupo sa tabi ni Nolan Su habang humihimas ito na parang batang layaw. Umuwi ka. Naglakas loob ka pa ring umuwi. Nang marinig ang kanyang mga salita, pumutok ang sulok ng bibig ni Nolan Su. Kung maglakas loob kang umuwi, titingnan natin kung mabali ang binti mo o hindi ng lolo mo. Pinagdikit ang kanyang mga labi, si Nolan Yanran, na alam ang sitwasyon, ay malinaw na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Nolan Su. Dapat alam mo ang motibo ko sa pagpunta dito, hindi ba? Pagkatapos ng mabangis na pag-inom ng isang subo ng tsaa, sinabi ni Nolan Su na may malamig na ekspresyon. Ito ay tungkol sa pakikipaghiwalay ko sa aking kasunduang pakasal, tama ba? Nilero ng maselang kamay ni Nolan Yanran ang kanyang mahabang buhok habang mahinang sabi. Nang makita ang kalmadong ugali ni Nolan Yanran, agad na nagalit si Nolan Su. Malakas na nakalapat ang palad niya sa mesa habang pinapagalitan. Ang kasal ay isang bagay na personal na ipinangako ng lolo mo noon. Sinong nagsabi sa iyong kanselahin mo ito? Iyon ang aking kasal. Ayokong sundin ang gusto mo at pakasalan ang sino mang piliin mo. Ako ang gagawa ng sarili kong desisyon sa lahat ng aking negosyo. Hindi alintana kung sino ang nangako, ang alam ko lang ay kung susundin ko ang kasunduan, ang mapapangasawa ay ako, hindi si lolo. Nagdulot ng disgusto sa mukha ni Nolan Yanran ang paglabas ng usapin. Bilang isang independenteng tao, kinasusuklaman niya ito kapag kailangan niyang sundin ang mga direksyon ng iba tungkol sa mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay, kahit na ang taong ito ay kanyang nakatatanda. Hindi mo ba naisip na ako ay ignorante? Ito ay hindi hihigit sa iyong pakiramdam na ang walang kwentang tao noon na si Xiaoyan ay hindi sapat para sa iyo. Ngunit ang kanyang potensyal ngayon ay hindi na mas mababa kaysa sa iyo. Sa iyong posisyon sa Misty Cloud Clan, dapat ay nakatanggap ka ng balita tungkol sa pagtaas ng kanyang lakas. Galit na sabi ni Nolan Su. Napatigil si Nolan Yanran sa kanyang mga kilay. Sa isip niya,
Naalala niya ang binata na puno ng katigasan ng ulo noon. Pinipigilan niya ang kanyang mapupulang labi, walang pakialam na sinabi niya. May narinig talaga akong balita tungkol sa kanya. Hindi ko inaasahan na maaalis niya talaga ang titulong cripple. Nagulat ako dito. Nagulat. Isang salitang nagulat at ayos lang. Nagsalita na ang lolo mo, inutusan kang maghanap ng oras para pumunta sa Wotan City. Mas mabuti kung humingi tayo ng tawad at ayusin ang matigas na relasyon. Napataas ang kilay ni Nolan Su at sinabing, humihingi ng tawad. Hindi pwede. Nang marinig ito, biglang tumaas ang kilay ni Nolan Yanran. Pagtanggi ng walang kaunting pag-aalinlangan, malamig niyang sinabi. Bagamat hindi na inutil si Xiaoyan, ako, si Nolan Yanran, ay hindi pa rin magpapakasal sa kanya. Huwag mo nang banggitin ang paghingi ng tawad. Kung gusto mo, maaari kang pumunta ng mag-isa. Sa anumang kaso, hindi na ako makakarating sa Wotan City muli. Wala kang anumang puwang para tumanggi. Ang gulo na ito ay dulot mo, kaya dapat kang pumunta at ayusin ito para sa akin. Nang makitang talagang tinanggihan siya ni Nolan Yanran, biglang nagalit si Nolan So. Hindi ako pupunta. Sa malamig na mukha, itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang snow white na baba. Ang kanyang mukha ay may dalang kahinaan na siyang pinanganak. Hindi ba't napaka may kakayahan ni Xiaoyan? Dahil nang ahas siyang pumayag sa 3 taong hamon noon, ako, si Nolan Yanran, ay maghihintay na hamanin niya ako dito sa Mystic Cloud Faction. Kapag natalo ako sa kanya, ako ang magiging lingkod niya at magagawa niya ang gusto niya. Kung hindi, walang paraan na hihingi ako ng tawad. Bastos, kung matalo ka sa pagtatapos ng 3 taong kasunduan at maging isang alipin, hindi mo ba magdudulot ng kahihiyan sa Nolan clan? Galit na saway ni Nolan So. Sino ba ang nagsabing matatalo ako sa kanya? Kahit na nabawi ni Xiaoyan ang kanyang talento, sa tingin mo ba matatalo ako sa kanya? Hindi lamang ang Mystic Cloud Faction ay nagtataglay ng maraming mataas na antas ng Chi methods, mayroon din silang mas maraming high-level na Dao techniques. Bukod pa rito, mayroon pa akong pilking na si Elder Guhi na tumutulong sa akin sa paggawa. Lahat ng maliliit na bagay na ito ay wala sa kanyang kakayahan. Ang paghahanap ng mataas na antas ng Dao technique o Chi method ay maaaring abutin siya ng maraming dekada. Matapos ang mababang pagtingin ni Nalasu, si Nolan Yanran ay parang pusa na naapakan ang buntot. Ang pinakaayaw niya ay ang sabihin ng iba na hindi siya maikukumpara sa Pailey na kanyang minamaliit. Nang makita ang kanyang anak na babae na nagngangalit sa kanyang harapan, nagalit si Nolan Su sa galit. Bigla siyang tumayo at itinaas ang kamay, naghahanda na sampilan si Nolan Yanran. Brother Nolan, mangyaring huwag maging walang ingat. Tinitigan ang aksyon ni Nolan Su, isang puting figure ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan at defensive na tumayo sa harap ni Nolan Yanran. Geye, bastos ka. Sinabi sa akin na ikaw ang sumama sa kanya noong huling pagpunta niya sa Shao Clan. Nang makita ang taong humaharang sa kanya, mas lalong nagalit si Nolan Su habang galit na galit siya. Sa isang nakakahiyang ngiti, mapait na sinabi ni Geye. Ito ang desisyon ng pinuno ng pangkat. Kahit ako ay wala akong magagawa. Ano ang ginagawa ni Yun? Talagang hinayaan niya si Yanran na gawin ang mga kalokohang ito. Kung matatalo siya kay Xiaoyan pagkatapos ng 3 taon, hindi ba siya kailangang maging alipin ng iba? Nang marinig ang salitang pinuno ng pangkat, bahagyang kumalma si Nolan So. Gayunpaman, may bahid pa rin ng galit ang boses niya. Kung tutuusin, sino man na, sa isang kisap mata, nawala ng manugang na may malaking potensyal at gumawa ng isang kaaway mula sa parehong tao ay hindi magiging maganda ang pakiramdam. Hihihi, Brother Nolan, huwag kang mag-alala. Tapos na ang bagay na ito kaya ano pa ang saysay ng pagtatalo tungkol dito. At kahit na humingi ka ng tawad kay Yanran, mahirap pa ring ayusin ang relasyon ng dalawang angkan, kaya bakit mo gustong pumunta at mang-insulto? Tungkol sa 3 taong pangako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang pinuno ng paksayon ay personal na umalis sa bundok na si Xiao ang huling umalis sa bundok upang maghanda. Tiyak na hindi makakahabol kay Yanran sa bilis ng pagsasanay hanggat ma-awain si Yanran sa labanan ng 3 taong pangako, dapat mawala ang kanyang galit.
Nakangiting sabi ni Geye. Anong uri ng gamot ang may ganitong epekto? Tanong ni Nolanso na nakakunot ang noo. Hahaha. Ito, hindi ko masasabi. Ang recipe ay isang bagay na hindi sinasadyang natuklasan ni Elder Gohi mula sa malalim na kabundukan sa panahon ng kanyang pagsasanay noong nakaraang taon. Ito ay dapat na isang bagay na naiwan ng mga tao sa nakaraan. Kung tungkol sa nakapagpapagaling na epekto, malalaman mo pagdating ng panahon. Lihim na sinabi ni Geye. Nang makitang ayaw magsalita ni Geye, naiwagayway lamang ni Nolanso ang kanyang kamay nang walang magawa. Sinulyapan niya ang matigas na mukha na si Nolan Yanran na nagtatago sa likod ni Geye at walang magawang tinapakan ang kanyang mga paa. Naiirite niyang sinabi. Kalimutan mo na, hindi ako mapakali sa iyo. Kung matalo ka at maging utusan, mas mabuting huwag mong sabihin kahit kanino na ikaw ay mula sa Nolan clan. Hindi ko kayang mawala ang ganoong kalaking mukha. Matapos makumplito ang kanyang pangungusap, galit na galit siyang lumabas ng bulwagan. Sa pagmamasid sa figure na nawala sa kanyang paningin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Gea. Paglingon niya, nakita niya ang katulad na walang magawang tingin kay Nolan Yanran at muling nagpakawala ng isa pang buntong hininga habang sinabi niya. Hindi ko talaga inaasahan. Ang batang iyon mula sa Shao Clan ay talagang bumangon. Kaya ano? Kilang pakialam na sabi ni Nolan Yanran, na nakaupo sa isang upuan. Yanran, ikaw. Sigurado ka bang matatalo mo siya sa 3 taong ipinangakong labanan? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagtanong si Geye. Tito Geye, bakit kahit nasa tingin mo ay hindi ko maikukumpara ang Pailay na iyon? Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na umasim si Nolan Yanran sa sinabi niya. Napakamot sa ulo at tumawa ng mapait. Bumuntong hininga si Geye. Patuloy kong nararamdaman na may kakaiba sa lalaking iyon. Paglapat ng kanyang mga labi, kumuyam ang kamay na ginamit ni Nolan Yanran sa pag-angat ng kanyang tasa ng tsaa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa maputlang berdeng tsaa habang malamig na sinabi sa kanyang puso. Hindi ako naniniwala na maaari mo talagang umakyat sa aking ulo. May 1.5 taon pa ang natitira. Tingnan natin kung gaano kataas ang kaya mong akyatan mula sa 3-star Doshi. Ako, si Nolan Yanran, ay maghihintay sa iyo sa Misty Cloud Faction. Halika sa ipinangakong hamon kung mayroon kang lakas. Battle Through the Heavens. Kabanata 108. Ang nakatagong puwersa ng Octane Blast. Isang malungkot na gasuklay na buwan ang nakasabit sa madilim na gabi habang ang mahina, malamig, at liwanag nito ay tumatakip sa malawak na lupain. Sa loob ng madilim na kagubatan, isang mahinang siga ang sumayaw ng maganda, na nagdadala ng mga sinulid ng mainit na liwanag sa tahimik at madilim na gabi. Sa tabi ng siga, isang binata ang nakasandal sa isang puno ng kahoy at walang pag-iisip na itinulak ang apoy gamit ang apoy na poker sa kanyang kamay. Kasama ngayon, 5 araw na ang nakalipas mula noong umalis si Xiaoyan sa Wotan City. Karamihan sa unang kasariwaan ay nawala sa kanyang malungkot na paglalakbay. Isang mahinang pakiramdam ng pangungulila sa halip ay nagsimulang dahan-daang umakyat sa puso ng binata. Matapos ang random na paglalagay ng isa pang piraso ng kahoy na panggatong sa apoy, na naging sanhi ng muling pagsunog nito, ipinatong ni Xiaoyan ang kanyang baba sa kanyang palad at tamad na sinabi. Guro, saan ba talaga tayo pupunta? Sa Magic Beast Mountain Range. Sabi ng isang may edad na boses mula sa loob ng singsing sa kanyang daliri. Akala ko makapasok din tayo sa Magic Beast Mountain Range mula malapit sa Wotan City. Bakit kailangan nating maglakbay ng napakalayo? Nasa silangang bahagi tayo ng Magic Beast Mountain Range. Sa pagdaan dito, makakarating tayo sa Tagar Desert. Iyon ang huling destinasyon para sa labas ng pagsasanay. Sabi ni Yao Lao. Dumiretso sa Magic Beast Mountain Range. Bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang siya ay tuyong tumawa. Ang aking kasalukuyang lakas ay magpapahintulot lamang sa akin na mahawakan ang ilan sa mga nakababatang Magic Beasts. Sa pinakadulo, nakakagala lang ako sa gilid nito. Hindi ba imposibleng tumawid sa hanay ng bundok? Sa pamamagitan lamang ng pagiging nasa isang mapanganib na lugar maaari talagang pumutok ang talento ng isang tao. Walang pakialam na sinabi ni Yao Lao.
Plano kong tulungan kang sumulong sa isang Doshi sa loob ng Magic Beast Mountain Range. Kung gayon kailangan kong manatili sa Magic Beast Mountain Range sa buong panahon ng aking pagsasanay. Nang marinig ang proklamasyon, agad na naging mapait ang mukha ni Xiaoyan. Sa tansya ko, aabutin ito ng 1 taon. Para sa natitirang kalahating taon, kailangan mong pumunta at magsanay sa Tagar Desert. Tagar Desert. Umiling si Xiaoyan habang bumubulong sa sarili. Kalimutan mo na, sa anumang kaso, nasa tabi niya si Yao Lao para protektahan siya. Hindi talaga hahayaan ng kanyang guro na kainin siya ng isang magic beast. Tama. Hinagod ni Xiaoyan ang kanyang palad sa kanyang baba, dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at nakangiting nagtanong. Guro, paano ang D-tier daw technique? Ikaw maliit na bastos. Hindi ka ba naiirita sa pagsasabi nito ng ilang beses araw-araw? Sa pakikinig kay Xiaoyan na inuulit ang parehong tanong, naramdaman ni Yao Lao ang isang bagay sa pagitan ng isang ngiti at luha. Walang magawa siyang umiling at tumahimik. Sa wakas, sinabi niya. Pagkatapos pumunta sa Magic Beast Mountain Range, ituturo ko sa iyo ang D-tier daw technique. Napakaraming mata sa labas. Kung may nakakita nito ng hindi sinasadya, maaaring magkaroon ng problema. Pagkarinig na maaantala ito ng ilang araw pa. Malungkot na tumango si Xiaoyan sa kanyang ulo. Tingnan mo ang iyong mabuting asal para sa walang kabuluhan. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng pagkagat ng higit sa kaya mong ngumunguya? Ang iyong vacuum hand at fire palm ay talagang naz-anay na hanggang sa maabot nila ang pagiging perpekto ngunit ang iyong octane blast ay halos hindi na kumamo sa ibabaw. Nang makita ang nalulungkot na si Xiaoyan, hindi mapigilan ni Yao Lao na sawayin siya. Nakakamot lang sa ibabaw. Paano na? Sa huling pagkakataon laban kay Jia Liao, ginamit ko ang octane blast at nabali ang braso niya. Nang marinig ang pagsaway ni Yao Lao, si Xiaoyan ay bamulong ng hindi nasisiyahan. Hahaha, tama. Maaaring nabali mo ang kanyang braso, ngunit hindi ba naging ganap na manhid ang iyong binti sa proseso? Kung hindi dahil sa paghuli mo kay Jia Liao ng walang bantay, sa pinakamaganda ay nauwi sa draw ang laban mo. Natatawang sabi ni Yao Lao. Ang lakas ng pag-atake ng octane blast ay sapat na para ikumpara sa isang loaded daw technique. Kung ito ay sanayin ng maayos, hindi mahirap para sa iyong aktwal na lakas sa pakikipaglaban na lampasan ang isang taong mas malakas kaysa sa iyo ng 2 hanggang 3 bituin. Ngunit sa iyong mga kamay, halos magdulot ito ng sitwasyon kung saan ang magkabilang partido ay nasugatan sa kabila ng pagiging pareho ng iyong kalaban. Si Xiaoyan ay naging pipi. Mahigpit niyang pinagdikit ang mga kilay at napalalim ang iniisip. Sa kanyang isip, bigla niyang naalala ang pagpapakilala sa Octane Blast mula noong inilipat ni Yao Lao ang Dao Technique sa kanya. Octane Blast. Ang Haizuan Tier Dao Technique ay isang close combat na Dao Technique na nakatutok sa pagkakaroon ng napakaraming pag-atake. Kapag pinagkadalubhasaan, ang sabog nito ay binubuo ng 8 pulso na nagsasama-sama sa isang attack power na katumbas ng loaded Dao Technique. Ang 8 magkakaibang puwersa ay dapat na unti-unting naipon habang nagsasanay. Ilang puwersa na ba talaga ang pinagkadalubhasaan mo? Hahaha. Tila maliban sa puwersa sa ibabaw, wala ni Katie Ting na nakatagong puwersa, tama ba? Walang ano-anong sinabi ni Yao Lao. Kung maaari kang lihim na magdagdag ng isang nakatagong puwersa sa ibabaw ng pang-ibabaw na puwersa, mahuhuli mo sana si Jia Liao ng biglaan sa pakikipaglaban mo sa kanya noon at hindi ka nahihirapan ng ganito. Paano mo sinasanay ang nakatagong puwersa? Ang kanyang mukha ay unti-unting naging kahanga-hanga habang si Xiaoyan sa wakas ay napagtanto ang mahalagang problemang ito na kanyang napabayan. Noong ginamit mo ang Octane Blast noong nakaraan, marahas kang sumugod sa isang lakad, nang walang kaunting pamamaraan. Hindi ko pa ito binanggit dati sa 2 dahilan. Ang isa ay ang iyong lakas ay masyadong mahina. Ang isa pang dahilan ay hindi mo ito natuklasan. Napakamot ng ulo si Xiaoyan dahil sa kahihiyan. Hindi niya talaga naisip ang hidden force problem. Ito ay dahil sa lakas lamang ng ibabaw, ang Octane Blast ay nagkaroon ng hindi kapani-pani walang malakas na puwersa ng pagsabog na lubos na kasiya siya sa kanya. Ipikit mo ang iyong mga mata at abutin ng malalim ang iyong espiritu.
Tahimik na nagutos si Yao Lao, dahilan para mabilis na tumawid si Xiaoyan sa kanyang mga paa at pinagtibay ang postura ng pagsasanay. Sa tabi ng bonfire, dahan-daang pumikit ang binata at muling tumahimik ang paligid. Nariyan lamang ang mahinang kaluskos ng kahoy na panggatong at mahinang tunog ng mga insekto. Pagkaraan ng mahabang panahon ng katahimikan, biglang binuksan ni Xiaoyan, na nakapikit ang kanyang mga mata. Bahagyang kumunot ang noo niya habang pinag-iisipan ang pakikipagpalitan niya kay Yao Lao sa kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang niluwag ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Bahagyang tumango siya at hinigpitan ang kanyang kamao, kung saan nagtipon ang isang maputlang dilaw na daochi. Makalipas ang isang maikling katahimikan, ang kanyang kamao ay nabasag ng husto sa isang malaking puno ng kahoy habang siya ay mahinang umiiyak. Octane Blast. Bang! May sumunod na tunog. Sa lugar kung saan nabasag ang kanyang kamao, isang maliit na butas ang nilikha kasama ang ilang mga basag na linya na kumakalat mula dito. Bang! Hindi nagtagal matapos mawala ang naunang ingay, isa pang mas mababang muffled boom ang tumunog mula sa loob ng puno ng kahoy. Ha! Ang puwersa na sinamahan ng pangalawang nakapikit na tunog ay direktang inilipat ng malalim sa puno ng kahoy. Ilang sandali pa, bigla itong sumabog mula sa loob. Ang malaking puno ng kahoy, nang masira ng nakatagong puwersang ito, ay naging nanginginig, tila babagsak na. Ano? Anong malakas na nakatagong puwersa? Sa pagmamasid sa tila pinarami ng mapanirang puwersa, si Xiaoyan ay lubos na natigilan. Bagamat kinain ng nakatagong puwersang ito ang ikatlong bahagi ng kanyang daochi, ang epekto nito ay halatang mas malaki kaysa sa natupok na daochi. Ang isang octane blast na may nakatagong puwersa ay talagang karapat-dapat na ilarawan bilang isang tugma para sa isang D-tier na diskarte. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa gulat habang dahan-daang binawi ang kanyang kamao. Hindi masama, na mailabas mo ang nakatagong puwersa sa unang subok. Gayunpaman, halatang hindi ito makinis at masyadong matagal bago sumabog ang nakatagong puwersa. Sa panahong ito, kung may matalas na senses ang kalaban mo, maaalis niya ang nakatagong puwersa na ito bago ito sumabog. Si Yao Lao ay umawit ng papuri bago nagsalita sa paraang nagmumungkahi na may maliliit na di kasakdalan. Hahaha, ayos lang. Unang pagsubok pa lang ito. Hanggat marami pa akong pagsasanay, naniniwala akong makokontrol ko ang oras kung kailan sumabog ang nakatagong puwersa. Mabilis na naghagis ng ilang mabilis na suntok si Xiaoyan. Ang kanyang tagumpay sa nakatagong puwersa ngayon ay nagpalaki ng malaki sa kakayahan ni Xiaoyan sa pakikipaglaban. Kasabay nito, nagbigay ito kay Xiaoyan ng kumpiyansa at kagalakan. Tumango si Yao Lao, saglit na nag-alinlangan si Yao Lao bago sinabing. Bagaman ang Flame Mantra ay may kakaibang kakayahan na mag-evolve, napakababa ng panimulang antas ng Chi method na ito. Ang Dao Chi sa loob ng iyong katawan ay makakapagbigay lamang ng sapat na suporta para magamit mo ang nakatagong puwersa ng ilang beses. Kung makikipaglaban ka sa iba sa hinaharap, dapat kang pumatay sa loob ng isang welga. Ang Octane Blast, na ito ay sinadya upang maging isang matulin na parang kulog na pumapatay sa Dao Technique. Seryosong tumango si Xiaoyan. Malinaw niyang naunawaan ang kanyang kahinaan, na may mababang lakas o Dao Chi. Kung hindi niya kayang talunin ang kanyang kalaban bago maubos ang kanyang Dao Chi, ang matatalo ay siya. Mukhang kailangan kong mag-isip ng mga paraan para mapabilis ang iyong pagsasanay sa Dao Chi. Kapag nakapasok na tayo sa Magic Beast Mountain Range, gagabayan kita upang maghanap ng ilang pambihirang halamang panggamot na kailangan para sa pagdadalisay ng gamot. Sa oras na ito, kailangan mo ng tulong na panggamot bukod pa sa pag-asa sa iyong talento. Malalim na sabi ni Yao Lao. Napangiti si Xiaoyan. Bigla niyang itinaas ang kanyang kilay at sinabing. Maaaring ginagamit din ni Nolan Yanran ang pamamaraang ito ng pagsasanay. Ano? Sa lahat ng Jiama Empire, ang mga kasanayan ni Gohi sa alchemy ay itinuturing na pinakamahusay. Gayunpaman, sa aking paningin, siya ay wala. Nakikipagkompetensya sa akin sa mga kasanayan sa alchemy. Sa buong kontinenteng ito ng Dao Chi, hindi ka makakahanap ng kahit 5 na magagawa. Mahinahong sinabi ni Yao Lao.
Ang mahinang boses ay nagtago ng pagmamataas at paghamak. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong, nakaramdam ng kaunting curious sa background ni Yao Lao. Oh, tama. Dalhin ang bagay na ito. Simula ngayon, bawal mo itong ilagay, kahit tulog ka. Natahimik sandali si Yao Lao bago biglang bumaril ang isang malaking itim na bagay mula sa lumang singsing at durog ng husto sa lupa, na nagwawalis ng isang tumpok ng alikabok. Ah! Tahimik na tinitigan ni Xiaoyan ang itim na bagay na kasing tangkad niya. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nilunok niya ang kanyang laway at sinabing, "Ito. Para saan ito? Ito ay gawa sa isang itim na meteoric metal at malamang na nag-iisa lamang sa buong kontinente. Hindi lamang ito napakahirap na basagin, ito ay napakabigat din. Higit sa lahat, ito ay may kakaibang epekto ng pagsupil sa Dao Qi ng isang tao. Kung masanay ka na nasa ilalim ng pagsupil nito, kapag inalis mo ito sa mga darating na laban, ang iyong lakas pagkatapos itong alisin ay magugulat sa lahat." Nakangiting sabi ni Yao Lao habang nagbibigay ng huli na paliwanag. "At ang D-tier Dao technique na ituturo ko sa iyo sa hinaharap ay nauugnay dito." Battle Through the Heavens. Kabanata 109. Blood Lotus Essence. Ang nakakapasong araw ay sumisikat dahil ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng pag-crack ng ibabaw ng lupa. Kapag natapakan ng talampakan ang matigas na lupa, biglang dumaloy ang heatwave sa talampakan, dahilan para tumulo ang pawis ng mga manlalakbay habang nagmumura sa masamang panahon. Sa malawak na dilaw na kalsada, pawis na pawis ang isang kabataang nakasuot ng karaniwang damit habang nagpupumilit na maglakad. Bawat hakbang na ginagawa ng binata ay nadudurog ng husto sa lupa na parang hindi isang talampakan kundi isang toneladang bigat, na nagsaboy ng ulap ng dilaw na alikabok. Kung titingnang mabuti, magugulat ang isa nang makitang may dala-dalang napakalaking itim na espada ang bata sa kanyang likod. Sa halip na sabihin na ito ay isang broadsword na walang talam o matalim na dulo, maaari pa itong tawaging isang higanteng metal ruler. Sa itaas, para itong hiniwa ng kutsilyo sa kalahati, na nagpapakita ng paalang na makinis na salamin na parang ibabaw. Sa ibabaw ng napakaitim na broadsword, mayroong malabo at kakaibang mga pattern ng ugat. Ang mga pattern ng ugat ay nagpatuloy hanggang sa hilt, halos lumaganap sa bawat pulgada ng espada. Ang mga pattern na ito ay nagbigay sa tagapamahala ng isang espesyal na misteryo na nanag sa simpleng itim na kulay nito. Ang haba ng halimaw na broadsword ay halos lumampas sa taas ng binata. Ang kakaibang kombinasyong ito ay naging sanhi ng paminsan-minsang mga manlalakbay na magpakita ng pag-usisa sa kanya. Sa muling paglalakbay ng ilang daang metro, sa wakas ay hindi na nakayanan ng binata. Parang windmill, tuloy-tuloy na humihinga ang kanyang bibig habang kinakaladkad ang kanyang mga paa na tila tumitimbang ng 1,000 libra patungo sa lilim ng isang malaking puno sa tabi ng kalsada. Nang makarating ang bata sa ilalim ng puno, agad itong bumagsak, nakaharap sa langit. Nakapatong ang ulo sa lumalamig na damo, ang pawis sa noo ay umaagos pababa na parang isang maliit na batis. "Guro, ang bagay na ito. Masyadong nakakatakot. Matapos itong buhatin sa aking likod. Ang Dao Qi na umiikot sa loob ng aking katawan ay naging mabagal at matamlay. Isa pa, hindi ba't napakabigat ng bagay na pinabayaan ng Diyos na ito? Ang dapat na isang araw na paglalakbay ay naging 2 araw na, tsaka hindi pa tayo nakakarating sa ating destinasyon." Napabuntong hininga si Xiaoyan habang inilalabas niya ang mga salitang ito, medyo namamaos na ang boses niya dahil sa sobrang pagod. "Hihihi. Formal nang nagsimula ang pagsasanay, hindi mo akalain na ito ay kasing simple ng pag-ikot, di ba? Dahil ito ay tinatawag na matigas na pagsasanay, dapat kang maghanda upang tamasahin ang pinaka-impyernong pagtrato. Ang maginhawang buhay sa Wutan City ay malayo na sa iyong maabot." Sa loob ng ring, maririnig ang sadista at matandang tawa ni Yao Lao. Nang marinig ang mga salitang ito, mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling, bahagyang nakasandal sa isang tabi. Mula sa gilid ng kanyang mata, natatakot siyang tumingin sa walang talam na itim na broadsword sa kanyang likod. Hindi niya inaasahan na ang ordinaryong bagay na ito ay mukhang nakakatakot. Hindi lang nito ginawang tamad ang mabilis na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan,
Ito rin ay kasuklam-suklam na mabigat na halos mabali ang likod ni Xiaoyan habang ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para damaloy ang kanyang Daoqi. Sa 2 araw na ito, sa wakas ay natikman ni Xiaoyan ang tunay na kahulugan ng kapaguran. Nang bitbitin ni Xiaoyan ang kakaibang itim na broadsword na ito sa kanyang likod, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang bagong advanced na Daoshi. Bagamat ang itim na broadsword ay napigilan siya ng husto, ang nakakahadlang na epekto na ito ay nakatulong upang mabawasan ang pag-aalala ni Xiaoyan na hayaang malaman ng iba ang kanyang tunay na lakas. Dahil isa lamang siyang nag-iisang manlalakbay na naglalakbay sa mga hindi pamilyar na lugar, isang katangahan para sa kanya na napakadaling ihayag ang kanyang tunay na lakas sa iba. Bahagyang pinunasan ang storage ring sa kanyang daliri, isang mapusyaw na berdeng tableta ang lumitaw sa kanyang palad. Isa itong medyo epektibong chi recovering pill na nakapagpataas ng rate ng pagbawi ng Daoqi sa loob ng maikling panahon. Ang tableta ay espesyal na nilinis ni Yao Lao para kay Xiaoyan noong mga araw bago sila umalis sa Wutan City. Ngunit ang mga sangkap na kailangan para sa chi recovery pill na ito ay napakabihirang, kahit na sa impluwensya ng primer auction house, sapat lamang na sangkap para sa 30 table tas ang nakolekta. Kaya, karaniwang hindi nang ahas si Xiaoyan na gamitin ito ng malaya, gayunpaman ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging matipid ang luho. Maingat na iniwas ang kanyang tingin sa kalapit na kalsada, siniguro ni Xiaoyan na walang tao sa paligid bago nilunok ang tableta sa kanyang bibig sa isang lagok. Sumandal siya sa puno habang hindi nagmamadaling naghihintay na magkabisa ang tableta. Bagamat sinasabing pinakamahusay na pumasok sa estado ng pagsasanay upang mailabas ang pinakamataas na epekto mula sa tableta pagkatapos itong inumin, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na wala si Xiaoyan sa pinakamagandang kapaligiran para sanayin. Ang mga pulutong na patuloy na dumaraan sa kalsada ay sisira sa kanyang mga iniisip mula sa pagpasok sa isang estado ng pagsasanay. Dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, ang pagod na si Xiaoyan ay malinaw na naramdaman ang kanyang mga kalamnan na sakam na hinihigop ang maamong essence na ibinubugaw mula sa tableta. Nang masipsip na ang huling patak ng essence, naramdaman ni Xiaoyan na parang ang mga selula ng kanyang mga kalamnan ay pinalakas ng lakas at bahagyang mas malakas kaysa dati. Bagamat ang mabigat na pagsasanay ay nagsimula pa lamang 2 araw na ang nakalipas, si Xiaoyan ay may lubos na kumpiyansa na talunin ang isang 6 na bituin na si Daoshi kung tatanggalin niya ang mabigat na espada sa kanyang likod. Parang may effect. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili habang ginagamit ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang mukha. Ang sulok ng kanyang bibig ay biglang nabasag sa isang ngisi habang siya ay tamad na nag-abot ng isang braso, pakiramdam na puno ng sigla, para siyang muling ginawa mula sa loob palabas. Itinaas ang kanyang katawan mula sa lupa, tinapik ni Xiaoyan ang mabigat at kakaibang malaking espada na may halong pagmamahal at puot bago muling gumawa ng mabigat na hakbang upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa malapit na ngayong destinasyon. Bago unti-unting dumilim ang langit, sa wakas ay nakarating si Xiaoyan sa isang maliit na bayan na malapit sa Magic Beast Mountain Range. Ang maliit na bayan ay kilala bilang Qingshan Town, ngunit dahil malapit ito sa Magic Beast Mountain Range, kilala rin ito bilang Magic Beast Town. Ang karamihan sa mga tao sa loob ng maliit na bayan na ito ay natural na mga mersenaryo na ginugol ang kanilang mga araw sa pagpapakain sa kanilang mga talon ng dugo. Ang mga mersenaryong ito ay bubuo ng mga tropa na magkahawak kamay na naglalakad sa mga lansangan, tumalsik ang kanilang mga dumura habang walang kabuluhang pinag-uusapan ang tungkol sa mga kababaihan sa bayan, kung saan mahahanap ang pinakamalakas na alak at kung aling lugar ang may pinakamabangis na magic beast. Habang naglalakad si Xiaoyan sa kalye na gawa sa limestone habang bitbit ang malaking espada na mukhang wala sa lugar sa kanyang likod, natural na naaakit sa kanya ang mga mausisa na tingin. Gayunpaman hindi niya pinansin ang mga titig habang pinupunasan niya ang pawis sa noo habang dahan-dahang sinusundan ang daan sa kahabaan ng kalye. Maraming mga tindahan ang nasa magkabilang gilid ng kalye at sa kanilang paborebleng lokasyon, masasabing medyo sikat ang mga ito. Iginala ni Xiaoyan ang isang interesadong tingin sa mga tindahan na may maliwanag na ilaw bago tuluyang huminto sa isang medyo maluwang na tindahan ng mga sangkap ng gamot. Itinigil niya ang kanyang hakbang,
Bumulong sa sarili bago muling kumilos para pumasok sa tindahan ng mga sangkap ng gamot na tinatawag na Thousand Medicine Place. Si Xiaoyan ay walang gaanong interes sa mga bagay tulad ng mga sandata o baluti, ngunit siya ay may malaking interes sa iba't ibang mahalagang sangkap ng gamot. Hanggat makakahanap siya ng mahalagang sangkap ng gamot, magagawa ni Yao Lao na gawing iba't ibang power-boosting pills. Ang mga tabletas ang pinakapraktikal para sa kaligtasan habang naglalakbay sa lubhang mapanganib na Magic Beast Mountain Range. Habang naglalakad papasok sa maluwag na tindahan, napagtanto ni Xiaoyan na maliwanag na naiilawan ito ng moonlight stones na nakasabit sa mga dingding. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng medyo mataas na dami ng trapiko sa tindahan, na naging sanhi ng pagiging abala ng mga katulong sa tindahan. Kaya, walang sumalubong kay Xiaoyan nang pumasok siya. Kahit na walang tumanggap sa kanya, si Xiaoyan ay tahimik na masaya. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan sa mga transparent na display counter hanggang sa makarating sa isang maliit na jade case, bahagyang natulala sa kanyang nahanap. Hilang medication. Baka may alchemist dito. Napaungol si Xiaoyan sa pagtataka habang nakatitig sa nakasulat na paglalarawan sa ilalim ng maliit na bote ng jade. Umiling-iling, nagpatuloy ang tingin ni Xiaoyan, ngunit nang makita niya ang lahat ng mga bagay sa display counter, nabigo siyang umiling. Bagamat mayroong ilang middle grade na sangkap ng gamot, hindi na sila gaanong nagagamit kay Xiaoyan ngayon. Habang naghahanda si Xiaoyan na umalis ng walang laman, biglang huminto ang kanyang naliligaw na tingin. Tumagos ang tingin ni Xiaoyan sa transparent na display case upang walang patid na tumitig sa isang mapusyaw na dilaw na bagay sa isang sulok. Lumipas ang mahabang panahon bago niya dinilaan ang kanyang mga labi at walang pakialam na naglakad patungo sa bagay. Ikiling ang kanyang ulo upang muling sukatin ang matingkad na dilaw na bagay. Ubo. Maari ba kitang tulungang ilabas ang bagay na ito? Unti-unting binawi ang kanyang matako at nasa sabik na tingin, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo patungo sa isang lalaking katulong sa tindahan at nakangiting sinabi. Nang matawag na, ang batang shop assistant ay tumingin sa simpleng bihis na si Xiaoyan bago sumulyap sa bagay na hiniling niya. Matapos matuklasan na ito ang pinakamababang graded na Yellow Lotus Essence, ang batang katulong sa tindahan ay pumulupot sa kanyang labi sa pagkainip. Na may matigas na mukha, kinuha niya ang item mula sa display case. Yellow Lotus Essence, Low-Level Medicine Ingredient, 100 Gold. Walang pakialam sa mapang-akit na ugali ng katulong sa tindahan, nginisya ni Xiaoyan ang kanyang puso. Natanggap niya ang inaakalang pinakamababang gradong Yellow Lotus Essence at palihim na iginuhit ang kanyang kuko sa ibabaw ng Yellow Lotus Essence. Ang isang maliit na piraso ng madilim na pulang kulay ng dugo ay nahayag mula sa medyo dilaw na ibabaw. Habang pinagmamasdan niya ang halos nakatagong madilim na pulang kulay, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng mata ni Xiaoyan. Maya-maya, pilit na hindi inihayag ang kanyang intensyon. Hinimas niya ang kanyang ilong habang nilalanghap ng malalim ang kakaibang amoy ng dugo sa kanyang daliri. Kaagad, isang pambihirang kariktan ang bumungad sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Oo naman, isa itong Blood Lotus Essence. Habang mabilis na tumibok ang puso ni Xiaoyan sa pananabik, biglang umalangaw sa isipan ni Xiaoyan ang bahagyang nagtatakang boses ni Yao Lao. Bata, hindi masama ang swerte mo. Nakahanap ka talaga ng kakaibang halamang gamot. Battle Through the Heavens. Kabanata 110. Fairy Doctor. Ang Blood Lotus Essence ay isang napakabihirang high-grade na sangkap na panggamot. Ang ganitong uri ng panggamot na sangkap ay karaniwang tumutubo kasama ng Yellow Lotus Essence. Ang pambihira at katulad na hitsura nito sa Yellow Lotus Essence ay naging mahirap para sa isang taong hindi pamilyar sa kanila na makilala ang dalawa. Kung hindi bumulala si Yao Lao noong unang nakita ni Xiaoyan ang item na ito, hinding-hindi matutuklasan ng isang baguhan na tulad niya na ang ordinaryong bagay na ito ay talagang isang bihirang sangkap na panggamot na matagal na niyang hinahanap. Ang Blood Lotus Essence ay isa rin sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng Blood Lotus Essence Pill. Kapag pinag-uusapan ang Blood Lotus Essence Pill, kailangan ding ilabas ang kakaibang chi technique na flame mantra na sinasanay ni Xiaoyan. Dapat itong malaman na ang ebolusyon ng flame mantra ay nangangailangan ng pagkonsumo ng isang heavenly flame. Ang paglunok sa heavenly flame,
Gayunpaman, ay hindi isang bagay na ligtas. Ang Heavenly Flame ay labis na marahas at mayroon din itong nakakatakot na mapanirang katangian. Kahit na ang mga espesyal na metal na kilala sa tigas nito, ay hindi makakayanan na i-barbecue sa mataas na temperatura ng Heavenly Flame, lalo na ang katawan ng isang tao. Kaya, upang matagumpay na maubos ang Heavenly Flame sa katawan, pinuhin, pagkatapos ay i-absorb ito, dapat ihanda ang ilang napakahirap na bagay. Ang Blood Lotus Essence Pill na ito ay ang pinakamahalaga sa kanila. Matapos ubusin ang Blood Lotus Essence Pill, mabubuo ang kakaibang madugong layer sa ibabaw ng isang tao. Ang madugong layer na ito ay makatiis na malantad sa matinding init. Sa tulong lamang nito makakalapit ang isang tao sa Heavenly Flame at maghanap ng pagkakataon na gawin ang susunod na hakbang. Sinubukan ni Xiaoyan na maghanap ng mga kinakailangang bagay na sinabi sa kanya ni Yao Lao sa loob ng Wutan City ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi niya inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos makarating sa isang bagong lugar, maswerte niyang mahahanap ang pambihirang Blood Lotus Essence na ito. Pinahintulutan siya ni Xiaoyan na lubos na itago ang labis na kaligayahan sa kanyang puso at sa ilalim ng naiinip na mga mata ng shop assistant, random niyang nilero ang Blood Lotus Essence sa kanyang harapan. Matapos manahimik ng ilang sandali, nakangiti siyang nagtanong. Mayroon pa bang Yellow Lotus Essence sa stop na ito? Gusto kong bumili ng maramihan. Nang marinig ito, bahagyang natigilan ang shop assistant. May kain na hinala niyang inilibot ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Bagamat ang Yellow Lotus Essence ay napresyohan lamang ng 100 ginto ang isang piraso, kung ito ay binili ng maramihan, ito ay mangangailangan pa rin ng medyo mabigat na presyo. Matapos ang kanyang kain na hinalang tingin ay lumipat sa space ring sa daliri ni Xiaoyan, ang pag-aalinlangan sa mukha ng shop assistant ay mabilis na nawala at napalitan ng isang nakakabigay puri ng ngiti. Ginoo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pupuntahan ko kaagad sila. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Hindi niya itinoon ang kanyang atensyon sa pambihirang Blood Lotus Essence sa kanyang kamay, sa halip, hinanap niya ang countertop para sa iba pang mga bagay, na kumikilos na parang walang nangyari. Hindi nagtagal pagkaalis ng shop assistant, nagmamadali itong bumalik at inilagay sa countertop ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ngumiti siya at sinabing, Ginoo, mayroong 53 Yellow Lotus Essences dito. May balak ka bang bilhin lahat? Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi sumagot. Lumipat ang kanyang tingin sa Yellow Lotus Essence sa wooden box. Pagkaraan ng ilang sandali, bumungad sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Wala siyang nakitang pangalawang Blood Lotus Essence sa gitna ng Yellow Lotus Essence. Si Xiaoyan ay nagpakawala ng bigong buntong hininga mula sa kanyang puso ngunit napanatili ang nakangiting mukha. Mula sa loob ng kahon, siya ay random na pumili ng higit sa 20 piraso bago ilagay ang Blood Lotus Essence sa kanila. Pagharap sa shop assistant ay sinabi niya, Tulungan mo akong mag-empake nito at magkalkula. Ginoo, ang kwente ay umaabot sa 2,400 gintong barya. Inanunsyo ng shop assistant ang presyo matapos bilangin ang bilang ng Yellow Lotus Essence sa kanyang nakamamanghang tingin. Bahagyang tumango si Xiaoyan at itinaas ang kanyang daliri. Inabot niya ang maputlang berdeng card na naglalaman ng 5,000 Goan coins na lumabas sa kanyang kamay sa shop assistant bago nagmamadaling itinago ang bangkos ng Yellow Lotus Essence sa kanyang storage ring. Kaagad, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang hinarap ni Xiaoyan ang shop assistant na nag-swipe ng card at nagtanong. Ang Yellow Lotus Essences ba ay nandito mula sa Mystical Beast Mountain Range? Ang Mystical Beast Mountain Range ay puno ng medicinal herbs. Ang aming Thousand Medicine House ay may sariling team para mang-alap ng medicinal herbs. Ngunit sa tuwing papasok kami sa Mystical Beast Mountain Range, kailangan naming gumastos ng malaking halaga para kumuha ng mga mersenaryo bilang mga bantay. Ang shop assistant, matapos ang isang transaksyon, ay masayang sumagot habang ibinalik ang card kay Xiaoyan. Itinago ni Xiaoyan ang kanyang mga gamit at bahagyang tumango. Naghahanda na siyang umalis nang mapansin niyang biglang nagkagulo sa bakana ng medicinal shop. Wow, ito talaga ang fairy doctor. Ang ganda, ha? Ang kitid ng baywang. Tanga, gusto mo bang mamatay?
Mahigit kalahati ng mga mersenaryo sa Qingshan Town ang nailigtas ng Fairy Doctor. Kung may nakarinig sa iyo, baka mawalan ka ng dila. Dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan mula kay Xiaoyan ay nag-uusap. Nang magbitaw ng maruruming salita ang isa sa kanila, mabilis siyang pinigilan ng kanyang kasama sa isang tahimik na lecture. Nagsalita lang ako ng basura. Ha 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 ha. Naramdaman ang hindi magiliw na titig ng mga nakapaligid sa kanya. Ang lalaking iyon ay bahagyang namutla at may hiya na mukha, nagmamadaling tumakas mula sa tindahan ng gamot kasama ang kanyang kaibigan. Ang fairy doctor na iyon. Mayroon ba siyang napakagandang reputasyon dito? Medyo nagulat si Xiaoyan sa palitan ng dalawang lalaki at sa reaksyon ng mga mersenaryo. Nakatayo sa malayo, itinagilid niya ang kanyang ulo at bahagya niyang nasal ayan ang figure ng babaeng nakasuot ng puting damit sa mga puwang ng karamihan. Kasunod ng pagkalat ng mga tao, sa wakas ay nagawang makita ni Xiaoyan ang mukha ng ginang na pinagkumpol-kumpol ng mga tao. Nakasuot ng puting damit ang ginang. Hindi siya gaanong kagandahan ngunit matatawag siyang hindi pangkaraniwang kagandahan. Ang kanyang bahagyang nakangiting mukha ay naglalabas ng sariwang aura na kakaiba at lubos na nagpapataas ng kanyang alindog. Dama po ang tingin ni Xiaoyan sa katawan ng ginang bago tuluyang dumaong sa makitid na baywang na nakatali ng berdeng sinturon. Nang makita ang makipot na baywang na hindi kayang punan ang yakap, bumungad sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Sa mga babaeng nakilala ni Xiaoyan, si Zun ang pinakakaakit-akit sa kanyang kagandahan at misteryo na hindi mahahanap ng isang tao na mali. Si Yafei ay isang nakamamanghang, kaakit-akit na nakakatukso at si Xiaoyu ay may mahahabang sexy na mga binti na hindi maiwasan ng mga mata ni Xiaoyan na titigan sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Ang babaeng nakaputi naman na nasa harapan niya ay ang pinakamakitid at maselang bewang. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi, nakaramdam ng pagkamangha. Sa tabi niya, ang shop assistant ay tumawa sa mahinang boses. Ang fairy doctor ay isang manggagamot na espesyal na kinuha ng aming Thousand Medicine House. Maraming tao sa buong Qingshan Town ang may gusto sa kanya. Kung sasamahan kami ng fairy doctor sa pagpunta namin sa Mystical Beast Mountain Range para mangolekta ng mga halamang gamot, ang mga mersenaryo ay lalaban kahit sa pinakamababang oras at sa kanilang mga sahod, kahit na ang kanilang sahod ay mas mababa sa lahat. Mga posisyon. Isang manggagamot. Nang marinig ito, si Xiaoyan ay saglit na natigilan at agad na nagtanong. Hindi ba siya isang alchemist? Ang isang manggagamot ay maaaring ituring bilang isang uri ng alchemist ngunit sila ay mas mababa kung ihahambing sa huli. Pagkatapos ng lahat, hindi talaga nila mapipino ang anumang gamot. Ang magagawa lang nila ay gumamit ng isang normal na apoy upang paghaluin ang iba't ibang sangkap na panggamot at makamit ang isang nakapagpapagaling na epekto. Kung ihahambing sa gamot na pinino ng isang alchemist, ang naturang gamot ay mas mababa ang grado. Kaya lahat ng mga manggagamot ay nagnanais na maging isang alchemist, ngunit marami ang nabigo na gawin ito kahit na matapos ang kanilang buong buhay sa pagsubok. Ang pangunahing problema ay namamalagi sa kanilang elemental affinity at ang kakulangan ng gabay. Matapos makita ang lawak kung saan siya tinanggap at ang nakapagpapagaling na gamot sa countertop, inisip ni Xiaoyan sa una na siya ay isang alchemist. Kung napakadaling maging isang alchemist, ang trabaho ay hindi magiging napakabihirang at mahalaga. Walang magawang sabi ng shop assistant. Nagkibit balikat si Xiaoyan, tamad na ipagpatuloy ang kanyang pagtatanong. Tinitigan niya ang babaeng nakasuot ng puting damit na naupo sa kanyang upuan at inasikaso ang mga sugatang pasyente nito. Hinawakan niya ang kanyang baba at inamin sa kanyang sarili na labis na nakaaantig ang magiliw ng ngiti ng diwata doktor noong ginagamot niya ang mga sugatan. Hindi katakataka na ang mga karaniwang mabangis na mersenaryo na ito ay kumilos na parang masonerang maliit na tupa sa kanyang harapan. Matapos tumayo sa parehong lugar at tingnan muli ang magandang tanawin na parang larawan sa harapan niya, lumabas si Xiaoyan sa Thousand Medicine House na ito. Naglakad siya saglit sa kalye bago sumulyap sa madilim na kalangitan at random na nakakita ng isang inn sa dulo ng kalye. Nagrente siya ng kwarto at pumunta. Sa silid, bahagyang pinalukot niya ang kanyang mga binti at nagpakawala ng mabigat na hininga. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga palad ang hawakan ng mabigat na espada sa kanyang likod,
Itinaas niya ito sa kanyang likuran na may mahinang daing at maingat na isinandal sa gilid ng kama. Bagamat sinabi ni Yao Lao na hindi maalis ni Xiaoyan ang mabigat na espada kahit na natutulog siya, ang kasalukuyang Xiaoyan ay sadyang walang kakayahan na gawin iyon. Kaya naman, pinayagan siya ni Yao Lao na pansamantalang alisin ito habang siya ay natutulog. Kaagad pagkatapos umalis ang kakaibang mabigat na espada sa kanyang katawan, naramdaman ni Xiaoyan na ang Dao Qi sa kanyang katawan, tulad ng isang ilog ng tubig, ay mabilis at marahas na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahang nagpakawala ng hininga si Xiaoyan. Lahat ng butas ng kanyang katawan ay biglang bumukas. Ang komportableng pakiramdam ay naging sanhi ng masayang pag-iyak ni Xiaoyan. Ang pakiramdam na ito nang biglang lumakas ay sadyang sobrang kasiya siya. Pinahihit ni Xiaoyan ang kanyang masakit na balikat, inalis ni Xiaoyan ang malaking grupo ng Yellow Lotus Essence na kabibili lang niya. Mula sa loob, kinuha niya ang Blood Lotus Essence at maingat na inilagay ito sa isang puting jade box na nakuha niya mula sa storage ring. Para sa natitirang low-grade Yellow Lotus Essence, random na itinapon ni Xiaoyan sa storage ring. Phew! Ngayong nasa kamay ko na ang Blood Lotus Essence, ang kulang na lang sa akin ay ang Ice Fire Spirit Grass at ang ika-4 na ranggo ng Ice Attribute Monster Core bago ko mapino ang Blood Lotus Peel. Tinapik ang jade box sa kanyang kamay, pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at bumantong hininga. Mukhang magiging abala ako sa hinaharap. Ang paghahanap lang ng mga sangkap na panggamot para sa Blood Lotus Peel ay nagbigay na sa akin ng matinding sakit ng ulo. Sayang. Ang matagumpay na pagkonsumo ng Heavenly Flame ay hindi magiging madaling gawain. Napabuntong hininga si Xiaoyan at umiling. Tuluyan ng nahiga ang masakit niyang katawan sa kama at dinaig siya ng kanyang antok.